Ipapakiusap ako sa Ateneo, part 2. Siyempre may mga basyo. O ikaw tumigil. Ay hindi be, walang titig. Nagtatanong kami about sa katotohanan ng South Station. At hindi naman po namin sinabi na susuportahan namin ang Ateneo de Manila University. Morally, financially, spiritual. So hindi kami titig. Pero ito po ang pakiusap. Dahil nga po, nabanggit nyo na even after 40 days, we are not moving on. We continue to offer care for the grieving families. Stop. Naniniwala po kami Ateneo and we support you. Ito na nga po yung mga estudyante na tumawa during sa memorial mass ng dalawang atleta. Gusto ko pong ipakiusap na tanungin niyo po sana sila kung bakit sila tumatawa. Nakaka-Ateneo ba? Hindi ba sila talaga disiplinado? Para kasing hindi naman nakaka-moral support. Lalong-lalo na hindi po nakaka-lux in domino. Ito pa po yung ibang comment. Sa kanya ko nakita yung video, naka-zoom, nagtatawanan sila talaga. Natatawa sila kasi puro kasinungalingan daw sinasabi. Kung papanoorin nyo po yung video, kung hindi rin po ako nagkakamali, ang nagsasalita po doon ay si Ian Espinosa. Kasi po kung lagi po silang ganyan, papaisip talaga ang mga tao na baka sila may alam. Kung ano man po yun, hindi ko alam. Sana po matanong nyo sila. Dito po yung video. Kasi kahit na iba yung pinagtatawanan nila, hindi pa rin po nakaka-Ateneo. At hindi rin po nakaka-moral support doon sa dalawang nawala, saka pabayaan nyo. Next po itong Bebob. Gusto nyong kilatisin. Kasi again, hindi po ito nakaka-moral support. Do wala naman mga pinupunterya sa pamilya, pero ito kasing mga salita ang ganito, hindi rin po nakaka-Ateneo. At hindi rin po nakaka-moral support, lalo na doon sa mga tao na inaatake nito ay nagbibigay lang naman ng komentaryo patungkol sa trahedya na parang walang makatotohanang kwento. Dagdag nyo pa to, biglang ng Black Sea. Anong sabi? Nanon niya si ate dahil siguro may mga kinukundi na sa inyo. Pero siguro way din po ito ng grief. Grief is never wrong, but to silence, it is. Baka lang naman po gusto nyong tingnan tong Bebob na to. Ay mga link dito eh. Tapos mayroon din po ito sa Instagram. Check nyo po. At pang pinali, para matapos na tong part 2 na ito, ay si Pepe. Baka lang gusto nyo siyang kausapin. Baka lang gusto nyo po siyang tanungin kung ano na po ba ang pinagsasabi niya. Lalo na ang ina-atake niya ang mismong mama. Since birthday niya, kung isang araw pa, pwede nyo na siyang kausapin. Nauna. Pero bago ang climax, tinanong ko muna si A.R. Kaano-ano ba ni Pepe Alas si Kiefer Alas? Si Pepe Alas ay ang pinsan, first cousin ng basketball standout na si Kiefer Alas. Dahil sa kasamaang ugali na pinapakita ni Pepe Alas, lalong nadudungisan at napapaisip ang iba, baka may kinalaman or may alam si Kiefer Alas. Kasi ang first cousin, ganito ang asta. Kakaiba talaga. Una, post ni Julian. Grabe sad oy, binugbog pala talaga nila si Bobet namin. Kaya pala ang pangalan niya ay Rene. Read it. Dahil nga sobrang pag-atake nitong Pepe Alas at hindi po inaka-moral support. If kayo Ateneo, magbibigay talaga ng moral support, this is also part of you supporting the family morally. Sabi ni Pepe Alas, nagamit po sa maling paraan ang pagkamatay ng anak. Tapos ang sabi naman, mama niya, the grieving mother, pwede tayo magpalit. Ako ang maggawa ng kwento, tapos ikaw mawalan ng anak kung kaya mo. Anong sagot niya? Simple lang, hindi ako magdadrama. Tinatawag niya ang nagluluksang magulang ang ina mismo na nagdadrama. Drama queen pa nga. Sabi niya, hihingi rin ako syempre ng hustisya para sa anak ko. Magluluksa pa rin ako. Pero ang hindi ko gagawin ay ang pagpapasaring o pagpaparinig na may mga pumatay sa anak ko. Lalo na't pagkalunod naman talaga ang kumitil sa buhay niya. Pagkos imbis magdrama, makikipag-ugnayan ako sa otoridad na maipakulong ang mga may responsibilidad sa pagkalunod niya. Add mo, ano po ang sagot nyo dito? Kayo din po, diba? Hindi nyo din alam ang tunay na nangyari. Hindi nyo din po alam ang tunay na kwento. Halimbawa, may taong nabangga. Nakita nyo nabangga. Alam nyong nabangga. Bilis ang investigasyon. Pero doon, maraming spekulasyon. Nagbigay ba ng konkretong kwento ang lahat ng tao na nandoon? Wala. Kung meron man, hindi pa po ito nasa sa publiko. Anong gusto ni Pepe Alas? Manahimik ang pamilya? Bakit? Ang anak niya ba? Ganda ba ang pagpapalaki niya? Sorry po sir, ayokong isali yung anak mo dito. Pero again, magkaiba po kayo ng anggulo. Ugali mo pala, pwede nang pagbasehan na hindi ka normal na tao. Nag-post po si Ma'am Robilyn, humihingi ng hustisya. Ano ang sabi niya? Huwag na tayong maging kasangkapan ng pagkalat ng puot at pagdududa sa mga tao dahil ang mga gawaing iyan ay hindi nakakabuti sa alaala ng mga namayapa. Coming from you. Add mo.
Kausapin nyo nga to. Ano bang alam nito? Siya din ang pinagbabasehan ng ibang mga tao na gusto lang mangialam. Yes, may freedom of expression, pero napakalaki kasi ng impluwensyang ito eh. At ang pinaka nakakapikon, ang inaatake niya yung magulang na nawalan, yung may anak na hindi naman siguro maikukumpara sa mga anak niya. Sorry again sir, nakakapikon ka talaga. Di lang po ako, ang dami-dami po namin nagalit sa kanya. Again, hindi po ito nakaka-moral support. Pinsan pa pala ito ng estudyante nyo. Padmo, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretsuhin ko na po kayo. Dati naawa pa ako sa inyo. Pero sa mga pinagsusulat nyo sa inyong Facebook wall, nitong mga nakaraang linggo, nawala na po ako ng simpatya sa inyo. Dahil napapansin ko na po kayo na ginagamit ang pagpapakita ng awa sa maling paraan. Sabi nyo, Ateneo, we continue to offer care for the grieving families of Rene and Divine Adili. I think time na po ito. Pakita nyo yung care sa family. Mali po ang pag-atake doon sa tao, sa magulang na nawalan. Baka lang gusto nyo siyang kausapin. Parin gusto nyong kausapin si Pepe Alas at tanungin kung ano ba ang pagkakaintindi niya ng kulto. Dahil nga lagi niyang inaatake yung magulang, lahat ng mga nakakabasa nito ang iniisip, magulang na rin mismo ang pinapatamaan. Isipin mo, exploiting one's own child, dead or alive, for money is nothing new in this country. Saan mo po iyan maa-associate? Doon sa sinabi niya mismo na ginagamit po ni Ma'am Robby Lee ang kanyang anak sa maling paraan. Ito po yung comments. Bayaan mo na kuya, huwag na ikaw maingay. Mukhang mamamatay na rin naman ang issue. Ang expectation talaga, pinapatamaan niya ang magulang mismo ni Rene Materbonia. Eto pa po, add mo. Yan pa po. Eto pa po. Eto pa po. Panay post mo sa kanila, ginagamit mo din sila, di ka din iba sa kanila. Kung yan ang tingin mo sa kanila, kasi laman din sila ng social media mo, di kagaya ka na rin nila. Eto pa, lagi niyang binabanatan talaga. Ang masakla pa, tinatag niya pa talaga. Dahil laging humihingi po ng hustisya ang pamilya. Lagi naman nagpapapansin itong si Pepe Alas. Panay mention sa Rovelyn Baterbonia. Ginamit pa ang kataga ni Rene na just a kid with a big dream. Itsura niya ang nilagay niya. Kahit sa 40th day, ayaw paawat ni Alas. May post pa rin siya. Eto pa, mas iniyakan pa nila si Bobit nila kesa kay Panginoong. Pinaka-inaatake niya yung magulang talaga. Eto pa, baded Bonya. Diba? Itag nyo yung nanay na Famor. Again, Ateneo, baka gusto nyo lang siyang pagsabi. Usapin ba? Pag-apologizing siguro sa nanay na tunay na nawalan. Again, para dito sa Pepe na to, wala kang pakialam kung paano po pinapakita ng mga sumusuporta kay Rene. Mapanoon pang supporters, mapabago. Kasi doon sila nasasatisfy eh. Pakipaabot na lang po ad mo, pakisabihan to na grief is never wrong. But to silence, it is.